Ano ang sabi ni Baste Duterte kay Torre, mga kababayan? General Torre. Kasi po siya yung pumalit eh. Siya po yung nandun ngayon, mga bossing. Siya po ang dahilan kung bakit may 19, no, na mga hepe yung natanggal doon. Ano daw po ang kadahilanan? Dinodoktor daw ho, mga bossing. Dinodoktor daw ho, mga kababayan, yung mga blatter. Eh, kaya nagmumuka sa Southeast Asia. Nako, Davao, pinaka-safe ang Davao sa Southeast Asia. O, kaya daw po ganun ang nangyayari, mga bossing. Yung mga CCTV na ipinapakita ho doon, mga kababayan, eh hindi daw ho pinapagana. Biruin mo, ginastosan ng gobyerno yung mga CCTV para mapadali ang kanilang trabaho doon, mga bossing. Diba? Ano ginawa ng mga kapulisan daw? Hindi daw ho ginamit. Eh kung ikaw, 100% ang dedikasyon mo sa iyong trabaho bilang pulis, matutuwa ka nun eh. Naku, meron tayong bagong gadget. Mas mapapadali ang paghuli natin sa mga kriminal. Mas mapapadali ang paghuli natin sa mga lumalabag sa batas. Tapos sa kanila, sa kanila is hindi ho ginagamit. Tapos, pinagre-report ng alas 5 ng madaling araw para sa meeting, mga bossing. Eh gusto daw pong ireklamo siya sa media ng mga kapulisan. Ako nga ho, alas 4 bumabangon. Bilang isang negosyante kapag kayong ganun, may gusto kang mga tapusin sa araw na yun, babangon ka ng alas 4 at makakasanayan mo na yun. Mga kapulisan, siyempre iniisip natin, mga bossing, maaga gumigising yan para sa mga duty nila. Alas 5 na meeting, nagre-reklamo. Lousy ho ang tawag sa mga ganyan. Yan po, mga bossing, yung kinagagalit ni Baste Duterte. Kaya dito, mga kababayan, sabi niya sa Sunstar News, ito, babasahin ko lang. Babasahin ko po. Sabi niya dito, kay Torre, may conclusion ka eh. Gina-justify nyo yung ginawa nyo na movement dito. Rearrangement ng mga pulis sa Davao. Paano nga? Baka takot kunin si Kibuloy. Baka nga dahil hindi kayang mga gumising ng alas 4 na madaling araw. Di ho ba? Sabi niya dito, yung reshuffling, una, theoretical framework. Anong ginamit mo na framework dyan? Pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yan? Yung mga conclusion mo. Siguro, mga bossing, kaya si Mayor Baste, galit na galit po. Baka yung 19 na pulis naman na yun. Baka yung 19 na pulis, may takot kay Kibuloy. Tapos yung mga kapalit ho, mga kababayan, walang takot kay Kibuloy. Mga bossing. Kaya, posibleng madehado po. At isa pa po, yung 19, kung may mga pumalit dyan, una 40. Diba? Tapos 19. Hindi na po hawak ng yan. Hindi na po nila siguro kontrolado yan. Kung sakali, mga kababayan, bago po magtapos ang buwan na ito, nangyari yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na pagpasok o pag-serve ng ICC. Siyempre po, kailangan ng kapulisan nun. Di ba? Kailangan ng kapulisan nun. Kailangan ng aalalay na kapulisan nun, mga kababayan. Kung hindi na ho nila control, malamang sasama ho yung mga yan. Tingnan nyo yung SAP. Special Action Force. Diba? Punta doon sa KOJC. Ngal-ngalan sila, mga kababayan. Di ba? Ako nagagandahan ako sa pagkakadestino niyang si General Torre diyan sa Davao po, mga bossing. Nalalaman. Ito yung tanong pa lang ni Mayor Baste Duterte, mga bossing. Yung tanong ni Mayor Baste Duterte, sige nga, ipaliwanag mo kung paano mo nasasabi na dinodoktor. Simple lang ho. May 2 logbook. Yung isang logbook nandoon sa harap ng presinto. Yung isang logbook nasa loob. Yung logbook na nasa loob, yun yung
ipapasa o isusumiste doon sa report nila sa PNP sa mataas. O. Tapos yung nasa harap ng presinto, sige, sulat lang kayo dyan. Ilag nyo. O, di ba? Pagkatapos, mga kababayan, isasalin, kung meron 20 na nag-report dito, mga bossing, 20 nag-report na tao, doon sa logbook na nasa harap ng presinto, pag sinalin, isa na lang lagay mo dyan. No? Para magmukha tayo pa din ang pinaka-safe na city sa Southeast Asia. Dinaig pa ho ang Singapore, mga kababayan, ha? Sa Singapore ho, napakababa ho ng crime rate doon. Dinaig pa ang Singapore. Yung pala, sabi po ni General Torre, mga kababayan, may doktora na nagaganap. Di ba? 10 o 20 yung nagpa-blatter dito. Pagdating dito, isinalin, isa lang. Yan, ipasa mo dyan sa pinakamataas na PNP o doon sa pinaka main. Mababa. Napakadali ho, napakadaling ipaliwanag, mga kababayan. Bakit pinaalis si Torres sa Quezon City? Dahil doon sa pulis na tumutok ng baril sa mga nakabike. Kaya nga pinaalis siya sa Quezon City. Baka dyan sa Davao. Baka pagpunta dyan sa Davao, lahat ng lolo-loko nandyan. No? Mga kababayan. Ito mukhang tatagal pa ho ito. Yung bangayan na Torre at General Torre at Mayor Baste Duterte. At sa nakikita ko ho, mga kababayan, General Torre mukhang hindi uurungan si Baste Duterte. No? Mukhang hindi uurungan si Baste Duterte. Nalalaman ho, nakikita ho, yung mga nangyayari doon. Nakikita ho, yung mga sinasabing pagdodoktor. Ngayon ho, mga kababayan, questionable na. Totoo kaya na safest city ang Davao? Safe daw ho. Kaya naman, naglagay ng Oplan Tokhang si Baste Duterte nung mga nakailang buwan. Tokhang, kasi safe dito sa Davao. Maglalagay ho ba ng Tokhang, mga kababayan, kung walang bumabatak at kung walang hindi nagkalat ang droga? Ibig sabihin, mga boss, kapag may drogang involved sa isang lugar at marami at kinakailangan ng laban kontra droga, madami ho dyan na bumabatak at hindi ho safe ang lugar na yun. Bakit taliwas? Baka tama talaga. Yung mga sinasabi ni Torre, ni General Torre, mga kababayan. Sabi ni Romel Monterde, Davao City, ang pambansang pugante. Nandyan na ho lahat, mga bossing. Una, yung sa recto. Akala ko, pag sinabi mong doktora ng ebidensya, doktora ng mga papeles, recto ka pumunta. Mahinang klase pala yung sa recto. Kasi sa Davao ho, mga kababayan, libu-libong birth certificate po ang dinodoktor daw, mga bossing. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kung safe nga ba talaga o safest city nga ba talaga ang Davao? Or madami baka madami talagang doktor dyan. Bakit hindi natin ipadala sa ibang bansa? I-import natin yung mga doktor dyan. Muli po, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan. 942 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-share ng ating live stream. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.